Babaeng itim sa banyo. Magandang gabi mga kakwentuhan. Ang tampok po nating kwento ngayon ay tungkol sa isang babaeng itim. Ako po si Rem at ang kwento ng kababalagan ko. Ang bahay ay dumadaing dahil sa katandaanan nito. Isang lumang bahay sa Bulacan na malapit sa mga palayan. Parang masisira na to dahil sa mga bagyong pinagdaanan niya. Alam ko naman na matanda na ang bahay noong binili ko siya. Pero gustong gusto ko ang mga lumang bagay. Kasama ang kasaysayan ng nakabaon sa mga pader niya. Pero hindi ko alam na may kasama pala siya. Nagsimula ito sa kakibang araw. Pakiramdam ko laging malamig ang paligid. At bakit laging basa ang banyo? Parang nakabalot siya sa maliit na itim na kumot. Ang banyo na yon, maliit at para kang nakakulong. Nasa dulo ito ng mahaba at tahimik na pasilyo. May kakaiba talaga sa banyo. Ang sirang lababo, ang lumang wallpaper na nagsisimula ng matanggal, ang mga lumang tubo na palaging umuungol. Lahat ng ito ay nakakatakot. Pero hindi lang yun ang nakakatakot. May nararamdaman ako dito. Parang may ibang tao. Parang may bigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko kapag nasa loob ako ng banyo. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Sabi ko, normal yun sa lumang bahay. Normal lang na umuungol ang mga tubo. At baka nag-i-imagine lang ako. Pero nakakarinig na ako ng mga bulong. Mahina lang nung una. Halos hindi mo marinig. Parang mga tuyong dahon na nalalaglag sa sementeryo. Nagmumula ito sa likod ng kurtina ng shower. At may biglang bumulong sa akin. Shhh! Na nakapagpatayo ng balahibo ko. Parang pagkatapos, nagsimula na ang mga bangungot ko. Nakakatakot na panaginip sa isang babaeng nakaitim. Hindi basta-bastang babae, kundi matangkad at payat. Itim na itim ang mga balat niya. Ang mga mata niya ay parang nag-aapoy. Ang mga ngiti niya ay talagang nakakatakot. Ang mga ngipin niya ay masyadong matalim at mahaba para sa tao. Ang buhok at damit niya ay maitim. Parang talo ng tinta na bumabagsak sa likod niya. Lagi siyang nasa banyo sa panaginip ko. Nakakasakal ang presensya niya. Nakakatakot ang mga titig niya. Nagigising na lang ako na basang-basa sa pawis. Pero ang mga ngiti niya ay nakaukit na sa isipan ko. Kahit tahimik siya, parang sumisigaw siya. Sinubukan kong umiwas sa banyo. Pinipigilan ko ang pag-ihi ko hanggat kaya ko. Kahit na masakit na ang pantog ko. At mas lalong lumala ang hindi ko maipaliwanag na takot. Pero mas lumala ang takot ko sa pag-iwas sa banyo. Mas madalas na ang mga bulong. Parang lagi niya ako pinapanood. Kahit na malayo ako sa banyo. Parang katabi ko lang siya. At mayroon ng takot na nakabalot sa puso ko. Kagabi, hindi ko na talaga kinaya ang takot ko. May bagyo sa labas at ganun din ang nararamdaman ko sa loob.
Umiiyak ang hangin na parang multo. Ang mga bintana at pintuan ay parang masisira. Pero ang mga bulong talaga ang nakakatakot. At may sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Parang mga bato na nagkikiskisan, na may masamang musika na nagmumula sa bawat sulok ng bahay. Mas malakas sa banyo at nagbabanta na siya. O higit pang masamang mangyayari. Naka-flashlight lang ako at dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Kumakabog ng malakas ang puso ko sa takot. Ang bawat hakbang ko ay bumabasag sa katahimikan ng bahay. Naghihintay lang sa akin ang pintuan ng banyo. Isang madilim na pasukan na hindi ko alam kung saan papunta. Nag-aalinlangan ako. Nanginginig ang mga kamay ko sa malamig na doorknob. At biglang bumigat ang hangin. Amoy amag. Parang may metal na kinakalawang. Nakakasuka. Hindi ko ito maipaliwanag. Amoy ng isang bangkay na naaagnas. Binuksan ko ang pintuan. At umuungol ang mga bisagra dahil sa kalumaan nito. Inutok ko ang ilaw ng flashlight sa banyo. At nakita ko ang sira-sirang lababo. Ang lumang wallpaper. Ang dumi at alikabok sa lahat ng sulok. Sa sahig, malapit sa inidoro, may nakita akong itim na babae. Itim na itim siya. Nakakatakot ang itsura niya. Natigilan ako. Dahil alam ko na hindi ako nag-iisa. At parang naghahamon siya. Pagkatapos, may biglang malamig na kamay na dumampi sa braso ko. Parang yelo. Mabilis akong lumingon. At nagliwanag ang flashlight sa dilim. Pero wala namang tao. Pero alam ko sa pakiramdam ko na may nanonood sa akin. May tao sa paligid. Nararamdaman ko ang hininga niya sa liig ko. Mainit at mabaho. Masangsang na amoy na parang nabubulok na isang bagay. Natapilok ako pabalik. At kumakabog ang puso ko ng malakas sa takot. May narinig ako mahinang pagtawa. Nagmumula sa kortina ng shower. Parang may masamang mangyayari. Tapos, nakita ko siya. Nakatayo sa harapan ko. At nakatitig. Sandali lang yun. Parang anino. Pero sapat na. Para mangatog ako sa takot. Matangkad at payat. Itim na itim. Ang itsura niya. At ang mga mata niya ay parang nag-aapoy. At ang ngiti niya, nakakatakot. Walang labi. At ang mga ngiti niya, masyadong matalim at mahaba para sa tao. Ang buhok niya ay mahaba at maitim na bumabalot sa katawan niya. Nandun lang siya sa dilim. Pinapanood ako. At kahit tahimik siya, parang nagsasalita na rin siya. Parang hinuhusgahan niya ako. Tumakas ako ng banyo. At hinampas ko ang pintuan. Tumunog ang bahay sa katahimikan. Hindi ako tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa makarating ako sa silid ko. Bumagsak ako sa kama. Nanginginig sa takot. Nandun pa rin ang itim na babae. At nagpapaalala sa akin ang pangyayari. Patuloy pa rin ang mga bulong. Mas malakas na ngayon. At parang iyak sa loob ng bahay.
Mas nakakatakot na ang mga panaginip ko. Mas nakakatakot na ang itim na babae sa banyo. At mas nararamdaman ko na siya. Nakulong ako. Parang naglalaro kami ng pusa't daga ng isang multo. Isang multo na kumakain ng takot ko. At alam kong hindi pa tapos ang larong ito. Naghihintay ang bahay. At naghihintay din siya. At ako, naghihintay din ako para sa pagbabalik ko sa banyo. Nararamdaman ko na siya. Papalapit na siya. At alam kong malapit na ang oras ko. Malapit na siyang manalo.